What's up sa inyo mga tropa? So bago tayo magsimula, gusto ko lang muna kayong warningan dahil merong ginawang bagong GC, yung idol natin, at sana hinihiling ko na sumali kayo doon at kunin nyo lang lahat ng pwede nyong kunin na mga free kuno na mga binibigay doon ng mga template at wag na wag kayong matatrap sa mga trap card doon. Eto no, kagaya nito no, sabi niya doon, nagbibigay siya ng isang calling card maker app pero meron daw watermark. Sinong gunggong ang gagamit ng merong watermark sa paggawa ng calling card, 'di ba? So sabi niya dito, i-PM nyo lang daw siya para makapag-avail. So, ayun. Wag mo namang gawing bobo yung mga viewers mo, no? Na clearly lang naman na gusto mong utuin. So, ayun na, no? So, simulan na natin yung vlog natin. So, last month nga, nag-post ako dito tungkol dun sa presyuhan ng sticker. Kasi nga yung pinaka-idol natin dito sa printing business na Emerald na to, yung sinasabi niya na wag daw magpapababa ng presyo. So, nag-post ako dito sa community ko, dito sa YouTube channel natin. Sabi ko, vinyl sticker, 50 PHP per sheet, plus 4 pag naka 20 pa. Grabe naman yan, idol. Wag magpababaan ng presyo. Ayun yung pinaka-sinabi niya dati, no? Kinain niya mismo yung sinabi niya na tungkol dun sa wag magpababa ng presyo. Di mo kayang manguto ng vinyl sticker. Ayun, no? Sabi nga niya kasi, dapat sky is the limit sa mga presyuhan, pero ultimo siya, ang baba ng presyo niya sa pagbebenta ng mga vinyl sticker. Hindi niya kayang manguto kasi tungkol dun sa vinyl sticker printing. Sabi ko din dito, no, alam ko na nababasa to ni Idol, etong mga kung ano-ano ko dito sa YouTube channel ko, no, hipokritong hunghang. Ewan ko sa'yo. So, ayun, no, para malinawan na tayo tungkol dito sa presyo na to, isi-share ko rin kung paano ako magpresyo ng aking mga vinyl sticker at etong medyo budget meal kong stickers. So, kung nakikita nyo dito sa screen natin, etong stickers na to ay tinatawag na decals sticker. Iba yung printing ng vinyl, yung printable vinyl dito sa decal sticker. Magkaiba ng presyuhan yon. So, sa mga nakakapanood sa akin previously, meron na akong itinuro kung paano yung presyuhan ng decals. Dito sa decals printing, dapat ang presyuhan nyo dito per square inch. At tapos, depende pa kung anong brand yung gagamitin ninyo. Kapag QOF lang yung ginagamit nyo, pwede kayong magpresyo ng per square inch na 3 piso. Paano nga ba yung per square inch? Imumultiply mo lang yung sukat niya, halimbawa 2x2, 2 times 2 equals 4, syempre, 'di ba, no? Tapos yung 4 na yon, imumultiply mo naman siya dun sa base pair ninyo na 3 piso. So 4 times 3, ang magiging sagot niyan 12. So every 2x2 size ng decals, ang singil nyo ay 12 pesos. Pagkadating naman sa printable vinyls, eto yung per A4 na piniprint natin dahil nga hindi naman tayo large format printer, per A4 lang yung ginagamit natin na printable vinyl. Dito naman, pagkadating sa printable vinyl, pwede rin kayong magpresyo ng per square inch. Yun nga lang, medyo tataas yung presyo ninyo. At baka maisip ni customer na magpaprint na lang siya sa mga large format printer. Ayun yung pinakakalaban natin, mga desktop printers yung gamit. Kapag medyo maramihan yung gustong ipaprint ni client tapos namamahalan sa'yo, pupunta yan sa mga large format printer dahil sobrang mura yung mga print dyan. So, kung meron naman talaga kayong printing business, ibig kong sabihin ay talagang meron kayong mga permits. Merong nakapagsabi sa akin na isang close friend ko na ganun nga daw siya magpresyo per square inch din dito pagkadating sa printable vinyl. Pero talaga kasing established na yung shop niya, talagang maganda na yung printing shop niya. Hindi lang mga stickers yung piniprint niya, talagang lahat ng naiisip nyo na tungkol sa printing business meron siya. Kaya ganun na yung presyuhan niya, no? Talagang kung namamahalan ka, huwag kang magpagawa sa kanya. Ganun lang naman yung sistema dito eh. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo yung saktuhan lang na presyuhan na halimbawa, wala ka namang mga business permit na kagaya ko, medyo hobbies lang tayo, di ba? So, sana matutunan mo itong video natin na magkaroon kayo ng basihan sa pagpepresyo din. At bibigyan ko din kayo ng presyuhan naman kung meron kayong mga business
permit kasi hindi kayo pwedeng magpresyo ng mga mabababa dyan kung meron talaga kayong business permit eh. So meron din akong isang friend na meron ding printing business ng mga sticker. Bumase lang din ako sa mga sinabi niya kung magkano yung presyuhan niya pagdating dito sa isang printable vinyl. Meron siyang printing business at meron siyang mga permits. So unahin muna natin yung medyo budget gaming. So ito yung pinakamabenta sa akin eh. Yung product label. Ang gamit ko dito yung photo sticker na QWAF. Wala na akong ibang materials na ginagamit doon. Ito yung itsura niya. Na-share ko na yan sa mga previous video ko. Medyo recap lang tayo. So ito nakikita nyo sa harapan natin. Ito sa screen. Ito yung pinakamura ko na product label. Talagang hindi ko na siya nilalagyan ng phototop dahil pang product label lang siya para hindi na tumaas yung presyuhan. Ito, pwede nyo siyang ibenta ng 35 pesos isang sheet ng A4 na to or hanggang 50 pesos. Diyan na kayo mag markup. 35 to 50 pesos pwede kayo magbenta niyan nang walang phototop. Talagang maganda kahit papano yung kitaan dyan pagdating dito sa mga product label. Huwag na kayong tataas ng 50 pesos para sa akin, no? Kung meron kayong mga permits, business permits, siguro mag 50 pesos na kayo isang sheet ng A4 na ganito kasi magkano lang din naman ng puhunan pagkadating dito sa photo sticker, dito sa printing neto, no? Syempre gamit natin ay pigment ink sa mga stickers. So kagaya neto, nakikita nyo naman sa harapan, eto yung mga previous kong customer. Ganyan, no? Sa isang A4 na ganito, ilan lang yung nalalagay kasi yung size nung kanilang design medyo malaki. Ito yung kagandahan sa ating mga desktop printer user. Pwede kang makapagpa-print ng kukonti. Yun nga lang, kapag si customer ay talagang malakasan na yung kanyang product na halimbawa, chili oil, peanut butter, kung talagang malakasan na yung kanyang business at libo-libo na yung ino-order sa'yo, ang suggestion ko sa'yo ay magpa-job out ka na lang or yung kumuha ka na lang ng ibang paggagawaan tapos medyo patungan mo na lang kasi medyo matagal yung proseso kapag ka madami, no? So, ayun, pinaka-tip ko sa inyo yun. Pero sa mga nagbabalak naman na, yun nga, merong mga chili oil business, kung bibili kayo ng mga product label, kung gusto nyo sa mga large format, yung mga tipong piso lang ang isa, dos lang ang isa, hindi kayo makakabili ng sticker dyan kung kukonti lang yung bibilhin nyo. Kasi kailangan dyan talagang meron silang mga minimum para ma-reach nila yung kota-kota nila dyan. Hindi kayo pwedeng bumili ng 10 piraso lang dyan, 50 piraso lang dyan, di ba? So ayun, dito na nga sa mga A4 printing, nagmi-minimum ako dito ng 5 sheet hanggang 10. 5 or 10 yan. Hindi ako nagpapababa dyan. Minsan pagka tinatamad ako kung 5 pirasong sheet lang yung ipapagawa niya, minsan tina-turn away ko eh. Kapag yun lang yung ipiprint. Pero hanggat maaari mga tropa, no, wag kayong mag-turn away ng mga customer. Itong sinasabi ko, case to case basis lang to kasi minsan hindi lang naman pag sticker printing yung ginagawa ko. Pero kapag maggagawa kayo ng sticker, meron kayong minimum. Ako 5, pinapatos ko na yan. No? So 35 times 5 yon. Compute nyo na lang kung magkano yung magiging total no. 35 times 5 nyo. So ayan, nagmi-minimum ako ng ganyan. So minsan 35 times 10, minimum 10, 350. Sa sticker printing gamit yung photo sticker, medyo mura lang yung inyong puhunan dyan. Tsaka medyo malaki yung tutubuin nyo. So ayun, sana nalaman nyo na yung sticker printing pagpapresyo dito gamit sa photo sticker. So mag-move na tayo dito naman sa vinyl na pinaka-inaantay ninyo. Pero syempre kailangan muna nating i-check yung pinakamurang printable vinyl dito sa Lazada at yung ginagamit natin na phototop. So dito nakita ko ang pinakamurang possible nyo na mabili na printable vinyl ay etong 174 at yung ginagamit nga natin na phototop ay 72 pesos. Ito yung pinakamurang pwede nyong mabili dito sa Lazada. So nakadepende pa to kung saan kayo bumibili. So ilalagay ko na lang sa description yung mga link nito kung gusto nyong bumili dyan. So mag-move forward na tayo, no? Meron akong ginawang isang Excel file dito. Medyo hindi ko na pinakomplikado yung details dito. Yung nilagay ko na lang na details dito, yung talagang meron tayong magandang basihan. So sa lowest price sa market nga ng vinyl ay 174, sa Yasen na glossy 72.60. So etong
mga price na yan, i-divide mo yan by 20. Kasi 20 yung laman bawat isang package nung mga vinyl at netong phototop na glossy ni Yasen, no? So meron tayong puhunan na 8.7 at 3.63 pagkadating naman dito sa phototop. So pagka tinotal mo yan, ito yung magiging total natin. 12 pesos 0.33 ang isang A4 ng printable vinyl. So tandaan nyo, no, wala pa dito yung ink na ginagamit nyo, wala pa dyan yung pagod na ginagamit nyo, wala pa yung kuryente na ginagamit nyo din, no? So mag-estimate na lang kasi tayo doon. Napakahirap naman kasi talagang computein noon yung ink na magagamit mo, kasi yung ink na magagamit mo nakadepende yan sa design pa ni customer. At yung ink na yan, hindi ka makakapag-print ng mga 1,000 dyan, no? Mapapansin mo na makapag-print ka ng 200 sheets, medyo paubos na, or minsan 250 sheets, no, maubos na. So wala talagang eksaktong yield, walang eksaktong bilang na mapiprint mo dun sa 4 na kulay kung 4 colors printer yung ginagamit mo. So ako nga, ang gamit ko pa ay 6 colors printer. So mas medyo cozy yung aking paggamit ng ink. Pero hindi ko na iniisip yon, kasi ang gusto ko quality talaga yung aking sticker. Kasi napakaganda talaga ng kulay pagka sa 6 colors printer nyo piniprint yung inyong mga sticker or yung mga photos. Ayun nga, no, mag-move forward na tayo dito. So dati, nung nagsisimula pa lang ako, wala akong mapagtanungan kung magkano talaga pwede kong ibenta yung isang A4, or kung pere-peraso. Pare-parehas tayo mga tropa. Marami rin akong pinagtanungan nun. Pero ni isa walang nagsabi sa akin kung magkano ko siya pwedeng ibenta. Panay ang sinasabi nila sa akin, mag-costing ka, punyetang di ko nga alam kung paano yung gagawin sa mga ganyan, no? Puro costing. So ang ginawa ko na lang, meron akong mga nakikita sa mga marketplace dyan, doon na lang ako bumase ng kanilang presyuhan. So ito yung pinaka ginawa ko talagang computation, no? So makikita nyo dito, 12 pesos nga yung pwede nyo maging puhunan. So pinakauna kong naging presyo nung nagsisimula pa lang ako dito sa sticker printing, 50 pesos talaga yung pinipresyo ko dito sa vinyl sticker. Pero hindi to nagtagal kasi napapansin ko para akong sobrang pagod na pagod, kasi ang daming umu-order sa akin pero hindi sapat yung binabayad nila. Talagang nakakapagod talaga gumawa ng mga sticker na to. Hindi porkit yung sinasabi na magpiprint ka lang, nakakapagod, lalong-lalo na pagdating sa paglalaminate. Kasi syempre yung init din nung machine, although cold laminating, pero iba pa rin yung init din kahit pa paano, syempre nakakangawit or nakadepende din dyan sa lugar nyo. Kung mainit pa, doon nagmumultiply din yung init, diba? So ganon. Pero syempre nilasap ko yon, yung 50 pesos na yon, hanggang sa matuto ko. Kasi saglit lang ako nag-practice kumuha na kagad ako ng customer. Yung customer na mismo yung pinag-practicean ko kung paano mag-cut ng die cut at mga kiss cut na sticker. Although may mga mali ako, pero at least nagkakamali ako, pero may customer na ako, no? So doon sa 50 pesos na yun, talagang gusto ko kahit nalulugi ako, meron pa ring bayad. Kasi ang dami kong mga error nun. Napakamura pa yung singil ko, no? So doon, meron kang tutubuin na 37 pesos sa isang piraso na vinyl sticker na naka-phototop na. So dito, makikita nyo dito kapag sa 60 pesos, 70, 80 pesos kayo, eto yung mga tutubuin ninyo. So mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito nagwo-works. So eto, ako na lang nag-experiment na itong presyuhan na to, kasi punyemas nga talaga walang nagtuturo sa akin kung magkano ko talaga pwedeng ibenta yung sticker. Lagi na lang sagot sa akin, mag-costing ka, iyon, no? So doon ako nag-come up sa mga compute na lang ako kunyari na napapansin ko na at least hindi na parang may mga customer talaga ako, at least hindi na pagod yung kinikita ko, no? Kasi sa halagang 50 pesos, pagod lang talaga yung kikitain mo dyan. Although merong kakarampot na tubo, pero talagang medyo lamang yung pagod Pero napakaganda ng 50 pesos bilang isang marketing, kasi dumami yung customer ko dyan, nakilala ko dito sa location ko dito, no? Lalong lalo na sa mga clothing, sa mga souvenir
souvenirs. Ayan, dyan ako nakilala sa mga clothing sa halagang 50 pesos. Pero syempre, nagpapakilala pa lang ako napakagandang presyuhan yung 50 pesos. Pero wag kayong magi-stay doon na kagaya nga nung sinasabi ni Idol Rapi na 50 pesos yung kanya. Nako, inuulol lang kayo noon. Hindi naman niya main business yung sticker Front lang niya yon. Kumbaga kung meron kayong tindahan, sinong merong mga sari-sari store dito, ganito yan, ang strategy niyan. Sa tindahan, yung mga chichirya na tigpipiso, alam nyo ba kung magkano yung tubo doon? 2 piso ang tubo lang doon. So, ganun lang din yung ginagawa niya ni Idol Rapi. Yung sticker printing niya, pang front lang niya yan sa business niya na buy and sell. Alam nyo naman yung siguro yung buy and sell, bibili ka ng produkto, tapos ibebenta niya ng mahal kasi yung mga nauuto niya, yung mga viewers niya, walang alam, akala ng mga viewers niya, ganun talaga yung presyo, no? So, isipin nyo, 13,000 lang yung isang Epson 5290, pero mabebenta niya ng 18,500, diba? So, ayun yung pinagkaiba ng sticker printing at buy and sell. So, pinaka main business niya ni Idol Rapi ay buy and sell at overprice, no? So, mabalik tayo na sa presyohan dito. So, tumagal ako ng parang siguro mga isang buwan or 2 weeks akong 50 pesos yung isang sheet ko. Hanggang sa natututo na ako, nag-start na ako ng 70 pesos na yung aking pinaka presyuhan pagdating sa mga binili stickers na printable. At tandaan nyo, walang specific talaga na presyuhan dyan pagdating sa mga stickers printing. Kasi iba-ibang design, may mga design na napakahirap ikat, may mga design na napakadali. Ito ipapakita ko sa inyo, no? Kapag mga ganito lang yung mga design ng mga stickers na magpapagawa sa inyo, kagaya nito, ang design niya ganito lang, rectangle lang, tapos yung pinaka-edge niya naka-round. So ito, napakabilis lang yan ikat ng inyong mga cutter platter. Pero pagdating naman sa mga ganitong bagay, ito yung mga sobrang daming mga kanto, sobrang daming mga round, napakatagal niyan ikat. So kung magpe-presyo kayo ng 50 pesos dyan, talagang matatagalan talaga kayo. Napakatagal mag-cut ng etong cameo. Sinasabi ko sa inyo to dahil ito na experience ko napakatagal niyan mag-cut kapag sobrang daming mga kanto-kanto. Hindi kagaya ng mga rectangle lang, yung mga ganito lang, lalong-lalo na yung mga bilog, mabilis lang yan ikat. So kaya sinasabi ko sa inyo, wala talagang parang pinaka-eksaktong presyuhan pagdating dito sa vinyl printing. Nasa sa inyo na yan kung gagayahin nyo yung strategy ko. Ang una kong ginagawa para ako mag-presyo dun sa isang customer ko, tinitignan ko muna yung design niya. Kapag yung design niya ay napakadali lang ikat kagaya ng circle, square, rectangle, or kahit konting kantuhan lang, dito ko siya inilalapat sa 70 to 80 pesos. Diyan ko siya inilalagay. 'Di ba? So etong sinasabi ko na presyuhan na to ay isang design lamang. Isang design lang. Kapag sobrang dami naman na design, dito ko na siya inilalagay sa 100 PHP hanggang 120. Diyan ko na siya inilalagay, no? Kasi syempre iba yung effort ng magpa-plot ka dito or yung magle-layout ka dito ng merong iba-ibang design. Hindi kagaya nito, no? Isa lang yung design niya. Kapag ginanyan mo yan, pindot-pindutin mo na lang yan ng ganyan, tapos pindot-pindot na lang ulit ng ganyan. Syempre kapag iba-ibang design, iba-ibang diskarte yung paglalapat mo dito sa Silhouette Studio, no? Mas matatagalan ka. Kagaya nito, ipapakita ko sa inyo itong sticker ko na to. So bilog lang yung kanyang sticker, biblurred ko na lang yung details niya dito para hindi masyado makita. Kung nakikita nyo dito sa pagka-blurred niya, circle lang yung kanyang sticker, pero iba-iba yung mga design na yan, nagkakaiba yan dahil meron siyang mga numbering. So, syempre dito, mag-i-effort ka ng drag and drop, mga ganyan-ganyan. Tapos, i-re-layout mo pa yung mga kung anik-anik niya, di ba? So, nakadepende talaga. So, lalong-lalo na to, no, ipapakita ko sa inyo to. Kapag nagpresyo kayo ng 50 pesos dito, aabutin talaga kayo ng eto, no, nakikita nyo, sobrang dami niyang mga kantuhan, napakatagal ikat niyan. So, kapag napakatagal ikat, yung mga sticker, lalong-lalo na gusto din ni customer yung naka-die cut na, yung wala ng armor, yung pinaka-sticker niya, ipapakita ko dito sa screen, yung ganyan. Kung gusto niya yung die cut, iba din yung presyuhan ng die cut sa naka-kiss cut. So, etong
presyuhan ko na to, nakadepende pa din kung kiss cut or die cut. Minsan kapag napakadali lang naman nung sticker, dito ko siya itinatama sa 70 pesos at dinadie cut ko na siya, lalong lalo na kung square, bilog, or yung medyo konting corner lang, dito ko na siya isinisingil sa 70 pesos. Pero kapag sobrang daming mga kantuhan talaga tas gusto niya die cut, nagpapadagdag ako dyan ng minsan 15 pesos or 20 pesos, nakadepende pa sa design, no? So talagang wala talagang eksaktong presyuhan dito. So kung gusto niyo ng merong eksaktong presyuhan, edi gayahin niyo yung 50 pesos ni Idol Rapi. Talagang pagod lang talaga yung makikita niyo doon. Lalong lalo na pagka gusto nung customer die cut, tapos ang daming mga corners. Tandaan nyo no mga tropa, kapag sobrang daming mga corners nung mga sticker, yung layout ni customer, matagal yan ikat, hindi yan kayang-kaya ni Silhouette Studio, makakailang passes yan bago ma-die cut, sinasabi ko sa inyo. Ayun, sana magka-idea kayo dito sa isinishare ko. Medyo mahaba tong topic natin na to kasi medyo magulo talaga yung presyuhan ko dito eh. Wala talaga akong eksaktong pinaka-presyuhan eh, no? So kung ikaw meron kang business permit, kagaya nga nung tropa ko, ang per sticker niya per A4 ay 100. Ang hindi ko lang natanong kung ilang design yung ina-accommodate niya dun sa 100 per A4, no? Hindi ko natanong, 100 to 120 daw, pwede mo daw ganun isingil mo. Nakalimutan ko kasing itanong kung ina-accommodate niya na iba-ibang design yung inilalagay sa A4 kung ganito pa rin yung presyuhan. Pero ako, iniiba ko. Kagaya nga ng sinabi ko, ako 100 PHP ako kapag ka iba-ibang design. May mga subscribers na ako na nag-avail sa akin na iba-iba yung design, sinisingil ko sila 100 talaga. At depende pa yon sa mga kantuhan sa mga layout, pero usually 100, no? Pero kapag madali lang, dito ko lang sila itinatama 70 to 80 pesos. So nakikita nyo naman dito sa pinakababa natin, meron naman akong 100 pieces. Ito yung per set. Nakikita nyo naman siguro nagpo-post ako ng mga ganito dito sa aking Facebook page. Minsan kapag wala akong mga customer or talagang medyo taghirap yung mga customer, gumagawa ako ng paandar. Ginagawa ko per set na. Pero syempre hindi tayo pwedeng magpatalo dito, no? Nung bago ako noon, as in nung nagsisimula ako, nagpakilala pa lang ako na gumagawa ako ng sticker para sa mga clothing. Ang presyuhan ko noon 100 pieces, 350 lang. Sobrang mura lang. So syempre ang puhunan natin 12 pesos. Ang magagamit natin na vinyl sticker sa isang set ng 100 pieces na vinyl na merong size na 2.4 by 2.4 ay 9 na A4. 9 pieces na A4, kung i-compute niyan, halimbawa sabihin natin, nung nagsisimula pa lang talaga ako, 50 pesos. 50 times 9, 450. So, malulugi ako ng 100 dyan. Ayan o, nakikita nyo, lugi ka na ng 100 dyan dahil kapag pinersheet mo yan, 50 pesos, 450 ka. Pero kung pinerset mo na 100, 350 lang. So, magiging profit mo nun, eto lang, 200 lang. Pero hindi ako masyado nagtagal dyan sa presyuhan na 350. Saglitan lang ako dyan, talagang nagpakilala lang talaga ako nun. Kumbaga promotional ba? Sa business syempre kailangan mo rin ng konting paandar eh. Pero kapag medyo nakikilala ka na, ayun, pumpresyo ka na ng medyo maganda-ganda, yung hindi pagod lang yung kinikita mo. Pero dati dito sa mga per set na ginagawa ko, mananalo ka dito kung yung mga design ng customer mo ay mga 1x3 or yung mga maliliit lang na mga design kagaya nito, no? Ngayon ang per 100 pieces ko 480 pesos na siya. So makikita nyo 12 yung puhunan natin. So sa 100 pieces or isang set ng stickers, makaka-consume tayo ng 6 na vinyl sa may sukat na 1.3. Dito tayo makakabawi sa mga per set. Syempre computein nyo rin yan eh. Halimbawa, no, eto, sabihin natin 6 times halimbawa 70 pesos yung per A4 mo. 6 times 70 magiging 420, 'di ba? So medyo mababa. Kung ikukumpara mo dito sa
isang set na mismo na 480. 480, 'di ba? Ayun oh. So dito ang magagamit lang natin na cost ay eto 73. Ito yung magiging profit natin, no? 406. Medyo magulo yung computan ko dito, pero etong profit na to, medyo ililess nyo pa dito yung ink, yung pagod ng syempre, mapapansin nyo, sabihin na natin yung effort or kung ano-ano pa man or yung ink, yung mga ganyan, sabihin na natin, iless na natin ng 100, no? Yung ink, pagod, kuryente. So, pagkadating dito, meron ka pa ring 100. Syempre, etong paandar na 50 pesos or yung 350, 100 pieces, unang paandar lang yan. Wag kayong magtatagal dyan. So, dito sabihin na natin, meron ka ng 300, di ba? Kung ang puhunan mo dito ay 73, etong 480 minus 73, eto na yung pinaka-total niyan na magiging profit mo. Pero etong profit mo nga, wala pa dyan yung ink, yung pagod, yung kuryente. Sabihin na natin na iless mo ng 100 dyan, meron ka pa ring 306, di ba? So, habang nagpiprint-print ka, nanonood ka ng Netflix, di ba, no? Napakadali lang ikat ng mga maliliit, lalong-lalo na yung mga rectangle lang, no? Syempre. Etong gantong presyuhan ko kasi kagaya ko, wala naman akong permit pa. Para sa akin, worth it pa to para sa akin. Pero kung meron kang mga permits, yung tropa ko, ang kanya, sabi niya sa akin, ang isang 100 pieces niya ay 1K yung isang set niya. Kasi syempre, may binabayaran siyang upa, may binabayaran siyang kuryente din doon sa pwesto niya, at syempre may binabayaran siyang mga taxes. So 1,000 yung pinipresyo niya, no? So para sa akin, yung 480 bilang hobbyist lang, okay na para sa akin. Pero etong per pieces na to or yung per set na ginagawa ko, bibihira ko lang to gawin. Talagang dito ako nag-i-stick sa 70, 80, 90, 100. Ayan, dito ako nagbabase. Ito yung pinaka presyuhan ko talaga. Wala talaga kasi akong eksaktong dumedepende lang talaga ako sa mga design. So syempre sa 100 PHP na to, meron akong 87. Sabihin na natin yung 87 na yan, iless natin yung 30 pesos na pagod, kuryente, ink, no? Sabihin natin 30 pesos yun. Meron pa rin akong 50 pesos kada isang A4 ng printable vinyl, 'di ba? Napakalaking bagay na noon dito sa 100. So ayun, so dito sa presyuhan na per sheet, nakadepende na to kay customer kung ano yung gusto niyang sukat. So pinaka natutuwa ako dito kapag gusto ni customer ay 3x3 dahil syempre madami yung mapapagawa niya na vinyl at madali lang ikat kasi sa isang A4 ang laman ng isang 3x3 ay 6 lang. So eto no, may kita nyo dito sa max size sa 2.2 by 2.2, ang pinakakasya na sticker dyan ay 12 yung kasya dyan. Sa 2.4 by 2.4, 12 yung kasya dyan. So makikita nyo dito, etong sukat na to, 1.4 by 4, eto 12 pa rin yung kasya. Usually 12 yung kasya sa isang A4, 'di ba? So minsan kapag maliliit yung design ni customer, dito ko siya ipinapasok sa per 100 pieces kasi kapag maliliit lang yung design ni customer dito, medyo makakatipid ka kasi iilan lang yung vinyl na magagamit nyo no? Do the emirate logic lang, no? So halimbawa 1 by 1, ilang vinyl sticker lang yung magagawa mo doon. I mean, ilang vinyl sticker lang yung magagamit mo doon. Di paldo-paldo ka doon kung per 100 kung 100 pieces or yung per set. Pero kung customized na size, dito ako tumatarget, dito ko inilalagay, no? Sana naintindihan nyo. Medyo magulo talaga yung pagpa-pricing ko ng sticker. Kaya medyo natagalan ako sa inyo na i-share. Kasi sobrang dami nang nagtatanong sa akin kung magkano ba daw talaga yung presyuhan ng sticker printing. Medyo nag-aalangan kasi ko na i-share sa inyo tong ganito. Hindi ko alam kung papaldo sa inyo tong mga ganitong sticker na presyuhan kagaya sa akin. Pero ako, hindi naman ako nagpapalugi-lugi, syempre, no? Kahit na hobbyist tayo, pumipresyo pa rin ako ng tama at hindi ako nagpapababa ng presyo na si 50 pesos, no? Doon lang ako nagpapababa ng presyo pagkadating doon sa photo sticker doon. Talagang mga pang-budget meals yung pinipresyo ko doon. Talagang 50 pesos or minsan 35 pesos nga lang isang A4 kasi talagang parang tulong ko na rin yon sa mga nagnenegosyo na kailangan lang nila ng product label. At inuulit ko
ko, no, yung tropa natin na si Idol Rabi, ang pinaka main business niyan ay buy and sell, hindi sticker printing. Kasi magkumputan tayo dito saglit. Kung gusto mong kumita ng 1,000,000, tapos ang presyuhan mo ay 50 pesos, i-divide mo ng 50, kailangan mong gumawa ng 20,000 na binil sticker para ka kumita ng 1,000,000, no? Syempre, ililes mo pa din dyan yung mga materialis na gagamitin mo. Diba, no? Gamitin nyo yung utak nyo, huwag kayong magpa-auto dyan. So, kung meron naman tayong buy and sell, kagaya nung ginagawa niya na buy and sell, halimbawa, bibili ka ng printer na tig 13,500, tapos, papatungan mo ng 5,000, ito yung binibenta niya. So, isipin mo, no? 1,000,000, i-divide mo ng 5,000, makabenta ka lang ng 200 na printer. So, meron ka ng 1,000,000, no? So, anong gusto nyo gawin? Mag-print kayo ng sticker o magbenta kayo ng overprice, 'di ba? So kung gusto niyo pumaldo-paldo, magbenta rin kayo ng overprice kagaya ng ginagawa niya na inuuto kayo, no? So, parang sa tindahan nga lang yan, yung mga chichirya dyan sa mga harap ng tindahan nila, yung mga tigpipiso, kumbaga pampakulay lang yan. Pampakulay lang yan sa tindahan, pero hindi talaga yung pinaka binibenta nila. Ewan ko sa inyo mga uto-uto kayo mga animal. Hay. So ayun, no, sana natuwa kayo dito sa na-share ko sa inyo. At inuulit ko, no, huwag kayong masyadong magpababa ng presyo kasi maapektuhan din yung mga kapwa natin na nagpi-printing business diyan na nagtitinda ng mga sticker. Kasi kung namahalan sa inyo sa mga small printing, pupunta yan diyan sa mga large printing. Pero ang pinakabentahin naman natin, mano pa yung balahibo ng pusa ko. So ulitin ko lang, no, ang pinakabentahe lang talaga natin gamit itong small printing natin or yung desktop printer natin ay talagang pulido yung pagkaka-print. At kung ikukumpara mo sa large printer na tig-pipiso yung mumurahin, ang cons lang doon sa mga large printer, hindi pulido yung print nila. Mapapansin nyo medyo sabog-sabog yung kanilang print kapag medyo maliliit. Ayun, no? Sana naintindihan nyo or magamit nyo itong shinare ko sa inyo. Although medyo mahaba itong discussion natin tungkol dito sa pricing talaga ng vinyl sticker. Ewan ko kung magagamit nyo itong shinare ko. Ako, dito ako naglalaro sa hanggang 100. Sana magamit nyo itong nasa screen natin, itong nasa Excel na to. At saka dito. Eto naman kapag ka 3x3, isi-share ko sa inyo, mabilisan na lang din. Sa 3x3, sa isang A4, 6 ang kasya dyan. So, 100, halimbawa, usually 100 yung pinapagawa na sticker, i-divide mo ng 6, gagastos ka ng 17 na sticker, 17 na A4. So halimbawa 17 multiply mo ng halimbawa sabihin natin 70 pesos, napaka good na yan. Ito yung pwede nyong ipresyo or pwede nyo tong gawin 1,100 3x3 100 pieces, no? Parang discount na yung 90 pesos, nakadepende sa inyo yan. Minsan nagpo-promo ko ng ganyan 3x3 1K 1,1 nasa sa inyo, pero ngayon nagpe-per sheet na talaga ako eh. Nag-stick na ako doon sa per sheet kahit papaano. Syempre, sabihin natin 80 pesos times 17, meron akong 1,300. Talagang kikita ka talaga, hindi yung pagod lang. Etong 1,300 na to, ililes mo pa dyan yung syempre mga materialis mo tsaka yung pagod mo. Napakatagal talagang gumawa ng sticker eh. Ako para sa akin napakatagal. Hindi ko kasi minamadali. Meron kasi kung curing time, napaka-importante para sa akin yung curing time. Talagang hindi ko pinapalampas yan. Yung iba kasi na mga kailangan na ng pera, ayan, hindi na yan mga nagko-curing. Hindi na nila pinapatuyo. Lalong-lalo na gahol na sila sa mga customer. Yung gustong-gusto nila maraming customer. Ako, hindi ako nag-ano ng mga ganyan, no? Kaya ka nga nag-business para ikaw yung masunod eh, no? So, ayun lang. Medyo marami pa sana akong gustong i-share sa inyo, pero sana nabanggit ko. Impromptu lang kasi itong mga sinasabi ko tong mga to eh, no? Wala akong mga script dito. Ito, no, makikita nyo dito sa screen natin. Ayan. So, sa mga ganitong design, napakadali lang ikat niya, napakabilis lang yan. Hindi kayo magagahol sa oras niyan, lalong-lalo na square lang, rectangle lang. Dito, parang siningil ko to, 70 pesos. Isang A4. Kung wala kayong mga platter cutter, pwede kayong maggawa ng ganito. Bili lang kayo ng sliding cutter or kahit anong straight na cutter. Napakadali lang neto gawin, di ba?
Ito pa isa sa mga customers ko. Ito talagang good deal ako dito, no. Ito sa customers ko na to, no. Ano ba? Ito lalong-lalo na sa mga ganito. Ayan. Dito, single ko dito, 70 pesos ako dito, per sheet ako dito. Basta mag-set kayo ng mga minimum mga tropa, no, para hindi kayo yung tipong wala kayong ginagawa tas magpapaprint, iilan lang. Wag niyong sanayin ng ganon. Maglagay kayo ng minimum, mag-set kayo ng minimum. Pero syempre, depende na lang din yan kapag katropa nyo. Ako kasi syempre, matropa ako no. Syempre, kapag binigyan mo sila ng pabor, kahit papaano, makakahingi ka rin sa kanila ng mga pabor. So, mag-ingat na lang din kayo sa mga tropa na ginagamit lang kayo, yung hindi kayo nakakakuha ng pabor sa kanila. No, dapat sa tropahan, give and take, no. Kapag walang give and take, i-ekis nyo na yung mga tropa na yan. At siguro dito na natin tatapusin yung video natin. Sana kahit papaano, kahit mahaba tong vlog natin na to, mapanood nyo tungkol dito sa pricing na to. Shoutout nga pala sa mga napagtanungan ko dati, kung sino yung mga napagtanungan ko na sinasama ghosting ka lang. Yun, no? And then, it comes out na ito yung naging pinaka-pricing ko talaga. Ito, ginawa ko lang talaga to. Walang mga nagturo nito. Although, yung isa kong tropa na i-share niya na meron nga siyang printing business, na meron siyang permits talaga, ganito yung singilan niya. So, medyo nagbasi ako doon. Yun pala, yung tropa ko na yun. No? Medyo nagbasi ako doon na medyo binabaan ko kasi syempre, wala naman tayong inaatupag na business permit. Kaya, kahit papano, hindi tayo pwedeng magpresyo ng mga malaki-laki talaga. So, ayun lang. Huwag kayong magpapauto doon sa tropa natin dyan. Kagaya yung sinasabi ko, research is the key. Huwag magpapauto. Bye-bye! Chill lang, relax, ngiti.